So okay guys, welcome back again to the Bear Master Seaman channel, lang yung pinaka-simple at tutong channel ng mga Reno. So for today's video, ito na yung parto, Sir Goods. Ito yung parto, no? Sa ano natin, best anchoring technique from the Bear Master Seaman channel. So hindi na tayo magtatagal, birahan na natin para masulbad na yung mga problema mo. Ito na guys, so ito na yung part 2 ng best anchoring technique. So sa part 1, so na-discuss natin yung so i-check mo yung passage planning, mayroong anchoring plan na portion doon kung ano yung ini-input ni second method. Tapos i-check mo na lang din before arrival, di ba? Familiarize yourself, yan talaga. Kung ikaw ang duty officer, pag larga mo, so kailangan sa at sea pa lang i-check mo na yung ano yung expectation nyo, ano yung sa next port bago kayo arrive. Hindi yung kung kailan na duty mo na arrival, tsaka ka magka-sprekitik dyan na magkarambula ka na check-check, tapi hindi mo alam kung ano yung pangalan ng mga buya, may angkurahian ba na anong pangalan ng angkurahian o ganyan, saan ba yung pilot station. So dapat sa at sea pa lang, dapat under control na yung mga bagay na yan, kasi para iwas sa nervyos ng kapitan. Minsan ang kapitan medyo madaling manervyos ang mga kapitan lalo na sa mga approaches na yan. So kailangan alerto tayo pag junior officer o kahit not chief mate o second mate, third mate, okay? So ngayon, yung i-familiarize mo yung wheelhouse booster. So nandun yung maneuvering characteristic talaga ng barko, even sa mga pilots. Ito yung mga, di ba sa pilot card nakita talaga nila, di ba, pilot card or basis from the wheelhouse booster. So nandun din yun ang mga information na yun, di ba? Yung sabi ko nga, yung ilan yung shackles, yung available mo, yung design ng barko, tapos yung advance transfer, turning circle given sa speed nga nandun sa given speed, and the hard to port, hard to starboard, ganyan, kung ano yung niya, advance transfer, turning circle, di ba? Tapos spot for anchor position, yun mga depth, obstructions, type of seabed, heading, yung saan yung kurente, wind, prevailing wind direction, para makita mo kung ano yung heading ng barko. So yan yung guide mo para ano yung mga approach mo. Tapos yung shackles na ano ko na sa'yo, na explain ko na sa'yo paano yung mga best technique ko sa paano ako in 1 second rule ko, yung square root nga na ilang shackle ang kailangan na i-lower, no? So kailangan yung mga bagay na yan, bago ka aangkla talaga, alam mo na yan, para hindi ka masyadong ninervyusin pag ikaw na ang may command ng barko, di ba? Tapos yung huling natin during approach nga, yung distance, speed, tapos yung course over the ground ng barko mo, kasi minsan pag malakas yung hangin, kuryente, ninervyusin ka niyan. Siyempre grabe yung minsan may liwi ka na opposite ka ng 5 degrees, no? To port or starboard side. So yan yun. So sa part 2, balik tayo dito during approach. So yun na. Ito na guys. So part 2. So during approach, halimbawa pag full speed, iba usapan ha. Pag inanay lang, ay under control tayo dyan. Kaya nga may tinatawag na sip. How about full speed? Let's say for example 80 knots full speed, ganyan, 80 knots. So normally talaga yan guys, meron kang pag ikaw kapitan talaga, pag ikaw kapitan, let's say for example 80 knots ka, pag makachimpo ka, unang sabak mo pa lang sa barko, unang sabak mo, pag makachimpo ka na, papara ka ba, let's say unang approach mo sa pilot station, wag yung tight din masyado na malampas ka sa pilot station. Ang technique naman, hindi ka lalampas ng pilot station. Pwede mong eksperimentuhan ang barko actually. Ako ganyan, in-eksperimentuhan ko, let's say for example from full ahead to stop the vessel, abot siya ng 4 miles guys, takbo. The moment, let's say for example, takbo ako ng 80 knots, the moment na hinap ahead ko, from full ahead, hinap ahead ko, slow ahead ko, tapos dead slow ahead ko until that time na pwede na ako mag-atras. Kasi kailangan mong hindi rin pwede na minsan ang RPM mabagal yan bumaba. Halimbawa, kahit na naka-stop ka sa bilis ng speed mo, minsan may mga maiwan pa yan, ganyan pa yan, dandaan pa yan until
ang RPM mo maging 0, tsaka ka mag-atras kasi sisirain mo rin yung makina pag hindi ka alerto nito. So ngayon, kunin mo yung distansya na yan para under control ka. Kasi itong pag-angklat sa kapag punta ng pilot station, hindi man ito sila magkakalayo. Dahil siyempre pag nandyan ka sa pilot station, hindi ka masyadong malakas yung speed mo. Wala, ma-overshoot ka. Kami punta ka na doon sa Bahura o sa Buya. So kailangan under control. Pag dito pa lang, half ahead. Yung ibang style ganito, halimbawa 80 knots. 80 knots. Yung ibang technique ganito. Full ahead, 80 knots o 8 miles. 8 miles ka, wala na, dahan ka na. 8 miles, half ahead. Full ahead ka, di ba? 18 knots kasi 18 knots lang, full ahead. Tapos may isa pa palang dito, pag full ahead ka, di ba? Napansin mo pag magbaba ka ng RPM na minsan hindi ka pa naka-full maneuvering. Si-speed ka pa ba? So kailangan mo pang dandahan pa, mag-slow down siya, dandahan, take time pa. I-consider mo rin yan. Let's say for example, itong barko kasi naman masyadong mabilis to. Full ahead, maneuvering 17.8 plus wind and current factor. So about 18 knots, tatakbo siya ng anong tawag nito, ng mabilis. So ang technique dyan, ganito, halimbawa kung itong barko, 18 knots. Tapos pag 8 miles na, half ahead ka na. Pag 8 miles, half ahead. 7 to 6 miles, kung medyo nervyusin ka. 7 to 6 miles, slow ahead. Mabilis pa yan, 18 knots. Maging 16 knots, ganyan, 15 knots, 14, nervyus, mabilis pa man to. Back, slow ahead. Ganyan. Slow ahead. Did slow ahead. Until na ma-reach mo talaga yung buffer mo. May technique din dyan, sa sunod na So, yan yun, pag-approach sa kailangan by distance in relation to your speed. Yun nga, kung 8 miles ang na ispatan mo na ito, hindi na ako nervous ito. Pag 8 miles na pa, half ahead. 7 miles, slow ahead. 6 miles, din slow ahead. Baka abutin ka dyan makatisting ka ng makina, nasa 2 miles ka na sa pilot station. So, under control pa rin, di ba? Ganyan yan. Ngayon, pag unang testing mo, parang alanganin ka, dito ka na sa 10 miles. 10 miles ka, half ahead. 8 to 9 miles, slow ahead. 6 to 7 miles, din slow ahead. Until stop. Dandahan. So, yan yon pag mag-approach ka. Kasi ang technique kasi sa anchoring talaga, hindi siya ganyan dapat yung mabilis talaga yung speed mo. Ang sa speed siya mumatter Kasi pag masyadong speed, overshoot ka, daro mo yung mga barko na naka-angkla din, di ba? So sana may natutunan ka. Now, ngayon, ito. Yung pangalawa, ito yun, your approach yun na, dugtong to sa part 1. So number 2, type of vessels. Let's say for example, pag feeder ka, less than 200 meters ang length overall mo ng barko, ang nito, medyo ang momentum nito hindi ganyan ka guys. Hindi ganyan ka tagal pumara yung barko. Ito ka rin sa medium size, sa akin lang to, about 200 meters, between 200 to 250 meters. So medyo may medyo kahit na-stop mo, ang momentum niya, medyo mahababa na yung design. Lalo na pag more than 250 meters. Kagaya nitong barko namin, 260 lang to. So na-bracket sa medyo ang momentum large na siya, medyo pag para mo na talagang matagal talaga ang momentum niya, lalo na loaded. Matagal siyang papara bago ka maka-testing, di ba? So in every ship, so the momentum varies. So anuhin mo rin yan. I-take note mo yan. Number 3, yung number 3? So may tinatawag na naman ako ito na yung technique na baka dito mo lang din marinig. Itong may tinatawag ko na rule yung rule ko. Ako din nag-eksperimento nito kasi yun nga, kailangan mo mag-create ng own style ba, own diskarte ba. So ito yung 5-5-3 rule. Meron akong 5-5-3 rule during approach. Ito na, ikaw na magtansa nito. Ano ba ibig sabihin ng 5-5-3 rule, sir? Meron ka bang mga ganyan-ganyan ng style pa? Meron tayo dyan. So ang ibig ko sabihin ng 5-5-3 rule, ito. Ang unang 5 knots ka, 5 knots at 5 cables, 5 knots. At 5 cables, 0.5 nautical miles, engine stop ka na dapat. Nakuha. So 5 knots, 5 cables, dapat
stop na yung makina mo. Ngayon, momentum, kunti-kunti momentum. Once na 3 cables ka na sa ano mo, sa anchor position mo, 3 cables, atras ka na, dead slow astern ka na. Dead slow astern ka. Ganyan, under control na yan siya. Dead slow astern ka till, ang technique kasi dito, minsan hindi ka talaga within 1 cable circle, 1 cable. 1 cable, ano ba? 1 cable, 1 cable, no? 1 cable turning radius. 1 cable turning radius. Basta makadrop ka na ng angkla dyan, okay na, good to go na yan. Kasi dito sa experience ko, lalo na dito sa Manila, sa Manila, medyo pabiyahe ako dyan, medyo stricto nga sila dahil pag 2 cables ka from your kanang anchor position sa nirekomenda nila, paano ka talaga? Sabi ka, Kap, masyadong malayo-layo ka, Kap, ay ano ka, abanti ka ng 1 cable, ganun ba? Sabi kasi 1 cable, dapat dyan ka na maangkla. Ganyanin mo lang yung BRM. Kung makabilang tayo ng balang araw, kung machipuhan natin talaga na hindi masyadong matraffic naman din na mabilagan natin yung paano tayo mag-angkla, yung DB Hairmaster. So, nakuha mo yun. So, ito na, yun nga, with engine stop, yun na, 5 knots, engine stop. Tapos 5 cables. Tapos pag 3 cables ka na, atrasan mo na. Yun. Hintay ka lang. Pag ano ka na dyan, komportable ka na dyan, 3 cables hanggang happy ka na sa let go ka na. So yun yung 553 roll. So may second roll pa. Itong second roll, ito yung tinatawag na 533 roll. Ito yung 533 roll, ito yung same pa rin, 5 knots siya. Kasi yung 5 yan yung pinakano ko 5 knots siya. Tapos with engine stop pa rin, no? Engine stop. Tapos, bakit may 553 roll? Kasi minsan, yung momentum ba? Pansin mo yung momentum? Medyo malakas pa yung momentum. Yung unang roll na yun, na 553 roll, dead slow astern lang yun. So, ano ka na doon? Medyo under control, inanay lang yun, dead slow astern. Itong 533 roll, ito yung 5 knots with engine stop. Tapos pag 3 cables mo ba? Pag 3 cables, yung speed ng barko hindi siya nagdi-decrease. Bitsin, bumilis pa. Di ba? 5 knots ka. Tapos para ka man makina, di ba? 5 knots. Momentum. Tapos pagdating mo ng 3 cables to anchor position, kung kailan mo pinara, bumilis or hindi talaga dramatically, nag-maintain 5 knots o 4 knots, 3 cables to anchor position, slow astern ka na. Yung una, yung 553, dead slow lang yun. Ito 533, slow astern. Ngayon, kung medyo alanganin ka pala, half astern ka. Hindi ka na yan, hindi ka na dyan. Hindi ka na ninervyusin yan. So, yan lang yung roll ko. So, 553 roll for dead slow astern. Tapos, ang 533 roll, pwede ka na mag-slow or even half. Pero sa akin, slow astern, kaya naman, under control naman siya. So, sana ma-demo natin talaga yung actual talaga ba para makita mo talaga pag ano ba. Tapos, halimbawa, mag-adjust ka ng, let's say for example, mag-move pa pala dahil medyo nauna ka ba. So mag-move ka ng abanse. Huwag kang matakot until 2 to 3 knots ka lang. Halimbawa, move ka ng 2 cables dahil bago ba o hindi ka komportable sa mo. So, as per advice pa na, move ka pa ka. Move ka ng 2 to 3 cables to your one. So, kailangan may speed ka lang na 2 to 3 knots. Kaya yan sa 2 to 3 knots, abanti ka. Tapos pag atrasin mo kasi yung 2 to 3 knots, slow astern, hindi ka ganyan. Mga 1 cable, kaya niyang pigilan. 1 cable lang yung ano mo dyan, yung advance mo dyan. 1 cable. So, kaya yan. So, huwag kang matakot. So, 2 to 3 knots yan. Diba? So, sana may natutunan ka dyan sa roll. Number 5. So, ito na. So, before anchoring, normally, may technique din to, di ba? So, pag ang dip mo is let's say, for example, less than 20 meters or less than 20 meters, depende na yan sa diskarte mo kung ikaw kapitan. So, ang style yan, lower 1 meter, no? Above the water. Yun man yung style. Pag medyo shallow lang, lower 1 meter above the water, before mo ilit ko, di ba? Pag dito ka naman sa more than 20 meter deep, so, kailangan mo mag-lower ng, let's say, 1 shackle into the water, 1 shackle into the, or 2 shackles, diba? 1 shackle on deck.
So shackles in the water, o gano'n yun. Pag medyo ano na siya, malalim, di ba? Dapat under control kasi maano yung lining dyan. Minsan pusok-pusok na, tapos ano na, mga naninipot na yung brake lining dahil sa ano niya, yung uros ng angkla. So kailangan ingatan din yung angkla para hindi ka masyadong nervous. Ito na. So pang-anim, so pag once you're happy now with your final ano na talaga, final position, ito na, sige ka na atras, di ba? Yung 5-5-5-3 o 5-3-3, ito na, atras ka na. So dapat sa aking style kasi, happy na ko sa posisyon, atrasin ko yan. Mag-atras ako ng, let's say for example, between 2 to 3 knots, 0.2. I mean 0.2 to 0.3 knots astern, di ba? Atras ka man, sige ka atras, dito 0, 0.1, 0.2, pak stop ka na. Pag stop mo yung engine, may miminto pa yan, mag-0.3, minsan mag-0.4, mag-0.5. Saka mo ano, ngayon let go yung ano mo, rear port or starboard anchor. At least mayroon ka pang atras ba? Yung angkla mo, hindi yung yung ano mo. At least may ano ka pa, mas maganda din na may atras ka ng konti para maganda yung kamada ng angkla mo, hindi siya baka may mapulupot in case na malas-malasin ka, diba? So para okay pa naman yung experience ko, wala pa akong mga ganyan. So sana wala nga bali pag atras mo, may at least may ano ka, may sternway ka na paatras bago mo i-let go yung angkla. Sa container ship to, iwal ko sa mga I think sa mga tanker, mga VLCC, ganun din yung, kasi sa theoretical minsan 0 talaga eh, sabi na 0 daw drop anchor. Minsan kasi sa aking experience lang, mas gusto ko yung may atras konti, let's say 0.1, 0.2, yun nga sabi ko 0.1, 0.2, pak stop, may sternway ka pa, paklaglag angkla. Tapos ang style nito, pag the moment na i-drop mo yung angkla, so i-take note mo yung GPS position into decimal places to palagi. Tapos yung heading mo, bakit yung heading? Kasi minsan may mga ikdis, okay, ang purono meron, nagbibigay talaga siya ng anchor, anchor position talaga yung angkla mo ba, yung anchor. Yung iba naman wala. So panahon namin dati wala eh. Kailangan mo pang computein yung saan ba ditong angkla kaya no? Kasi yung position mo na yan sa bridge position yan. So meron ka pang around 1 cable from bridge to, depende sa ang container kasi around 1 cable eh. From bridge to forward to the anchor, di ba? Yung bridge to forward mo ba? Meron ka pang distansya dyan. So kailangan mo talaga pag the moment mag-drop ka ng angkla, kailangan mo ng heading kasi pag in case na i-recover mo yung angkla, alam mo ba? Magbunot, alam mo kung dito pala yung angkla ko o bow, pag mag-report, anong chin leading? Across the bow ba siya or normal lang? Ganyan, alam ko, kasi nandito yung anchor eh. Minsan kanito yung heading, dito yung angkla. Sige, across the bow to. Ganon yung mga technique dyan. Para makita mo, pag meron kang GPS position, tapos i-plot mo around 1 cable sa heading mo, GPS position, let's say 1 cable yung bridge to forward mo, so may heading ka, so alam mo, pag drop mo na angkla, dyan yung angkla. Pero sa Purono Ignis, iba dahil ang position kasi niya sa Purono Ignis, pag mag-drop ka ng angkla talaga, nandun na yung anchor mismo eh. Yung anchor, yung sa forward mo, yung sa iba, ito yung forward mo, pag drop ka ng angkla, pak, dyan talaga, pak, nandyan yung anchor mark. Ikita mo na. Pero sa ano ko, sa good seamanship ko, nire-recommend ko pa rin na mag-drop anchor, kailangan ko ng heading, tsaka yung until 2 decimal places ang GPS position. Di ba? Yun. Let's say, for example, ito na. Ayun na yun. Siya, nag-angkla ka na. Di ba? Atras ka ngayon. Pak. Bumilis yung momentum, sternway, dahil may may hangin. Malakas hangin. 4.7, 4.6. Malakas. Ngayon, ang technique ng Libero Master Seaman, ganito. Pag 1 knot yung sternway ang ginagawa ko is kinikik ahead ko. Kasi ayaw kong mag-strain. May mga technique kasi yung ibang kapitan. May mga kapitan kasi na gusto nila talaga na kabit yung angkla. Halimbawa, pag ito, lagdag ng angkla, yung pipigilan ng angkla yung barko ba, palungstihin talaga ng sobra, tapos tsaka mag-slow. Yan yung okay, bro, tap. Ang Libero Master Seaman Channel, ayaw ko ng ganyan na ini-strain ko. Kasi makita ko man talaga kung nagdadragging ba siya o kumakapit o hindi. So, ito din yung technique. Siyempre, pag 1 knot na siya, ayaw ko mag-strain, ananay lang talaga siya. Kasi ang technique talaga, the moment I drop the anchor,
So sa style ko mga around 12 minutes tsaka ako mag-brought up finish with engine na yan. 12 minutes lang yung ano ko diyan. Ang 18 minutes ano na yan medyo malakas na talaga yung hangin na yan na sabi ko isigurado ko muna. So basically pag under normal circumstances lang mga around 12 minutes from the time of dropping the anchor to finish with engine mga around 12 minutes lang siya. So yun nga, pag 1 knot, bigyan ko ng kick ahead. Gusto ko lang na mga, nasa mga 0.5, ganyan ba. Tapos sa 0.5, okay na yan, 0.5. Kasi, pag may 0.5 kasi, pag masiro yan, ibig sabihin, nag-brought up na rin yung angkla mo, di ba? Kaysa, 1 knot mo, o 2 knot, gaganyan yung angkla ba? Gaganyan. Sir, cheerleading. Sir, long stay, very tight. Gustuhin mo talaga. Hanggang umano siya. Okay, now sir, short stay. Very good. Brought up yun. Pero ang akin kasi, iba dahil, pag pag 1 knot na ginagawa ko nga kinikikan ko dahil ayaw kong masyadong ma-strain yung angkla ba. Ngayon pag sabihin na ni maestro na let's say for example 7 shot closer into the water, okay na bow stopper engage, then brake tight, ayun na, di ba? So observe na lang, yun 5 cables ka, ganyan lang, kung kasi minsan useless dahil let's say for example maganda ang panahon tapos kakayurin mo yung angkla, hindi rin sa advisable dahil from time to time talaga okay lang kung hindi ka matsimpuhan, masira yung angkla mo. What if sa'yo maano na dahil sige ka-strain ba, as much as possible sa akin iningatan ko talaga yung angkla, kaya nga pag medyo mabilis na yung speed inanuhan ko, kinikick ahead ko para tama lang yung speed. Ngayon pag okay na ako sa sufficient length na yung sabihin ko na okay na, stop na, yun nga, engage na yung bow stopper, tapos brake tight. So, inobserbahan ko lang hanggang masiro siya, di okay na yan. Sabi ko, okay na yan boss, zero na. Kita ko man, saan ka ba magsisiro? Makita mo man sa, kahit na hindi ka napasilip-silip doon yung style ng kapanahunan, na silip sa bridge swing, sa akin, kahit na dyan ka na lang sa radar, meron man ang dyan, speed over the ground. So, pag masiro yan, 0.1, halimbawa, garing sa 0.5, nag 0.4, ganyan man yan. 0.3. Ibig sabihin, kumakagat 0.2 o 0.1. Pero ayaw ko na ganyan na, ikambrasin mo yung i-strain mo masyado yung anchor tapos taka ka aatras. Diba? Ayun yun, in case speed will increase to 1 knot, just give kick ahead to reduce the tension. Ganon din. Diba? So ngayon, ang turning circle, mayroon na akong dito, to be more accurate, mayroon akong nabilag nito mga about 2 years ago. Yun mo lang, pero how to compute turning circle man siguro. So yun lang yung makita mo doon paano ko kinumpute. So 2 years ago, hindi ko alam kung gaano pa ko kagaling nun. Joke lang. Tingnan mo lang, baka mamaya mali din ako. At least makita mo how to compute turning radius. Naalala ko meron yan So sana yun lang, sana may natutunan ka Sir Gots sa mga moves ng Dibero Master. So kung may pagkataon, maganda rin mabilagan natin yung actual talaga ba na speed. Yun nga, huwag mong kalimutan yung roll, yung 553 or 533 roll. Okay na yan, malaking bagay na yan. So hindi na ako magtatagal dahil medyo masyadong mataas na yung natin, yung best anchoring techniques ng Dibero Master. So sa mga hindi pa nakasubscribe, so sana may natutunan kayo, i-click na yung subscribe button na yan para dadami din yung ko. Kasi pag marami na tayong followers, minsan sana maka pa rin tayo yung mga request nyo anuhan pa rin natin, magawan natin ng bilag. So hindi na ako magtatagal. So good evening, gabi na dito. So good evening sa ating lahat. So sana nasa mabuti kayong kalagayan. So hindi na ako magtagal. Thank you very much. Babush.